Isang matinding crush ang umusbong sa batang puso ni Marga para kay William noong 16 siya. Love letters and gifts, waltz and song, promises in the very first kiss. All grow into a beautiful love noong 18 siya under the stars and the moonlight. Makapanatili bang magandang pag-ibig when she was already pregnant at 18 at si William ay tumalikod sa pangako. Mula sa gilid ng bintana niya ay tinatanaw ni Marga ang mga taong naglalagay ng mga mesa sa bakuran nila. Ngayong araw na ito ang kasal ng Kuya Patrick niya kay Laila, isang kaibigan at dating kamag-aaral, at kahit ang reception ay sa kanila gagawin, nagpakita ang mga magulang niya. Bagya pa siyang nagulat nang sumungaw mula sa pinto si Christina, ang mami niya. "Are you ready, Iha? Halika na, uwi ka nito." Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya, dinampot ang maliit na bag sa kama. "Ayos na ako, ma'am." Magkasabay na bumaba ng hagdanan ng mag-ina. Nasa ibaba si Patrick at palakad-lakad, makisig sa suot na barong Tagalog, nayari sa husi. "Ma'am, Dad, tara na, at baka mauna pa si Laila sa simbahan." Apura nito. Natawa si Joseph, ang daddy nila. "Relax, son. Maaga pa, maghihintay ka lang ng matagal sa simbahan at lalo ka nang matetensyon doon." Tinapungan ng Patrick ng tingin si Marga mula ulo hanggang paa. "Motherhood really suits you, sis. You've grown even prettier." Pagkatapos ay bumahid ang lungkot sa mukha nito. "Alam mo bang ikaw dapat ang maid of honor namin, Laila?" Muli ay tipid ng ngiti. "It doesn't change a thing, does it? Ang importante ay tuloy ang plano niyong makasal sa taong ito." Bagya siyang natawa, right after her graduation. Pero kung hindi sana nangyari hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil maagap na nagsalita si Christina. "Araw ng kasal mo, Patrick. You should look forward to it at hindi yung kung ano-ano ang pinapaalala mo sa kapatid mo." May himig ng banayad na pagsaway ng tinig nito. "I'm sorry, sis. Kaya lang I partly blame myself for what happened." Tinapik ni Marga ang balikat ng kapatid. "Don't feel guilty, kuya. Maligaya ako ngayon at gusto ko rin samantalhin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayong tatlo." Nilinga niya ang mga magulang. "I love you guys for standing by me." Namumuuna ang luha sa mga mata. Nagalis ng bara sa lalamunan si Joseph. "Ano to? A wedding or a funeral?" "Joseph, napaka-morbid mo." Saway ni Christina sa asawa na bahagyang dinampian ng panyo ang sulok ng mga mata. "Kung mayroon man akong kinalulungkot, dahil wala dito ang apo ko." Pagkatapos ng kasal, Ma'am, Dad, magpunta kayo ng Maynila. Hinahanap nga kayo ni Ralph lagi. Tiyak iyon, si Joseph na nagpatiunan ng lumakad patungo sa pinto. "O tara na kayo at baka mahuli na nga tayo niyan." Ilang sandali pa ay sakay ng kotse ay patungo na sa simbahan ng apat. "Alam mo ba, Iha, na pinadalhan namin ang imbitasyon ng mga Marsan, si Christina kay Marga?" "I couldn't mind, Ma'am. Wala naman silang alam, diba?" "Totoo yun. Magkaibigan pa rin ang pamilya natin at malimit ka nilang kumustahin, Iha." Si Joseph na siyang nagdadrive. "Hanggang ngayon, sis, kahit anong isip ang gawin ko, hindi ko malaman kung paano kayo nagkaroon ng pagkakataon." Si Patrick nalingon siya. Ngumiti si Marga. "Kuya, nung panahong yun ay wala kang ibang nakikita kundi si Laila." May bahid na panunokso ang tinig niya. Pagkatapos ay hinawakan ang balikat ng kapatid. "Alam ba ni Laila?" Umiling si Patrick. "Hindi, pero sasabihin ko rin, hindi nga lang ngayon, tulad din ng paraan ng pagpapaalam ni Mami sa amin ni Daddy." Hindi na kumibo ang dalaga. Ilang sandali pa ay sinapit na ng apat ang simbahan. Marami ng taong naghihintay. Masayang sinalubong ni na Gigi at Lilibet si Marga. "Marga," bulalas ni Lilibet, buong paghangang hinagod ng tingin ng kaibigan. "Sosyal na sosyal ang dating mo, tita. Iba na talaga ang taga Maynila, ano. Buti na lang at hindi ka abay." Si Gigi, "Kung hindi ay baka hindi lang kami ang talbugan mo, kundi pati ang bride." Natawa si Marga. "Hindi pa rin kayo nagbabagong dalawa. I'm really glad to see you both." "Totoo ba ang chismis na hiwalay ka na raw sa asawa mo?" Si Gigi na bahagyang hininaan ng tinig. Hindi ipinahalata ni Marga ang pagkailang. Chismosa, nakangiting biro niya. "Paano ba naman na hindi mo nga kami inimbitan sa kasal mo tapos divorce na kayo agad? Ano ba yan? Kaya na ba ngayon sa Maynila?" Si Gigi ulit. Nilapitan ni Christina ang tatlo. "O Lilibet and Gigi, sige na at pumasok na ang bridal car. Maghanda na kayo." "Magkwentuhan tayo mamaya, ha, Marga?" Pahawal ni Lilibet. Tumango lamang si Marga. Pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang pahinga. Makalipas ang mahabang sandali ay natapos ang seremonyas ng kasal. Piling mga kaibigan, kamag-anak at mga kilala lamang ang inimbita. Ganon pa man ay napuno pa rin ng mga tao ang bakura ng mga Antonio. Ang mga bagong kasal ay nakatayo sa may daraan at sinasalubong ang mga dumarating na bisita. Naroon din sa hindi kalayuan ang mga magulang na ikinasal at kinakausap ang mga kaibigan at kakilala.
Kasalukuyan ang nagkakainan ng ibang mga bisita ng isang Mitsubishi Strada ang pumarada sa may dulo ng driveway. Napako roon ang pansin ng mga tao. Magara ang dating ng 4WD pickup na kulay wording lumot. Unang bumaba ang mag-asawang Marsan na agad nagpabango ng kaba sa dibdib ni Marga. Hindi pa aga nung nakakahakbang ng malayo ang mga ito nang lumabas ng driver ang pickup. Si William, nilingon ni Marga ang mga magulang. Nakita niya ang biglang pagtigas ng mukha ng ama. Ganon din si Patrick na nagtagis ang mga bagang. Kung mayroon mang nakapon ay hindi masabi ni Marga. Ma'am, please pagsabihan ninyo si Kuya. Nakikiusap ako. Tumango si Christina at Kasol na lumakad patungo sa kaniloroon ng bagong kasal. Isang pisil sa balikat ang ibinigay nito sa anak at nagpatiunang sumalubong na sa mga bagong pating. Nilingon ng dalaga ang ama. Dad, kung paano niyo pakikiharapan ng mag-asawang Marsan, sana ay ganun din kay William, please. Nadayo kong may mag-iisip kung bakit may namamagitang animosity sa inyo. I cannot promise a warm reception but I will be very civil. Ani Joseph na hinawakan ang nanlalamig na palad ng anak bago sinundan si Christine. Nakita niyang tumayo si Leila bagamat bantulot ang pagsunod ni Patrick. Hello William, this is a quiet, happy reunion. Wala na akong mahihiling pa. Pareho kayong nandito ni Marga pagkalipas ng 3 taon. Narinig niyang sinabi ng hipag. My best wishes, Leila. Pinamaya ng lalaki si Leila pagkatapos ay tumingin kay Patrick at yumakap dito. Congratulations, pare. After 5 years, kayo pa rin talaga. Iyan ang kaibahan nating dalawa, William. Tapat akong magmahal at hindi ako naglalaro sa babae. Sagot ni Patrick na bagaman bahagyang umiti, ay binigyang din ng mga sinabi. Hindi maunawa ni William pero nahihimigan itong may ibang kahulugan ang sinabi ng kababata at kaibigan. Kung sa ibang pagkakataon na sabi yun ay tatawanan lamang ni William. Lagi nang nagbibiro ng ganun si Patrick kung tungkol din lang sa pagpapalit-palit ng girlfriend ang binata. Samantalang si Marga ay nilapitan ng mga magulang ni William. Kumusta ka na iya? Sigurado Marsan. Kung hindi pa pala ikinasal itong si Patrick, ay hindi ka mauuwi dito sa San Ignacio. Pareho kayo nitong si William, halos 2 taon sa Amerika, at nang mauwi naman dito sa Pilipinas, ayun lang muli tumuntong sa lugar natin. Hello Marga, it has been a long time. Si William sa malamig na tinig at blangkong expression. William, bagya siyang ngumiti, pilit itinago ng ngiti ang kaba ng dibdib at panginginig ng mga tuhod. How dare he look even better than he had 3 years ago. Mula nang umalis siya sa San Ignacio, 3 taon nang nakararaan, taglay niya sa isip ang walang ibang lalaking maaaring pumantay dito. At tila nangungusap ng mga mata, ang pilyong ngiti, ang pagsasalubong ng mga kilay, pag nagagalit all added to his good looks. At nagagalit siya sa sarili dahil hanggang ngayon ay para pa rin siyang teenager na nakamata dito. Ang napangasawa mo, Hiya, talaga bang wala na kayong pag-asang magkasundo pang uli? Si Mrs. Marsan. Ang pinakris ng lungkot ay natural lumabas sa mukha niya. Sa mga pagkakataong ganito ay may nag-uusi sa mga taga San Ignacio sa asawa niya ay ganoon ang ginagawa niya, tulad ngayon. I'm sorry, Iha. Bawi ni Mrs. Marsan. Alam kong masakit para sa iyo ang nangyari. Nalulungkot din kami ni Marga. You are such a nice girl and you really deserve a better husband. Do you file an annulment, Marga? Si Mr. Marsan. I'm working on it po. Pero alam naman ninyo ang mga ganitong legal matters. Taon ang binibilang. But surely hindi mo kailangang maghintay ng annulment para magkaroon ulit ng panibagong kakasama, hindi ba Marga? Si William na may bahid na mali siyang tingin. Ulat na napatingin dito si Marga. William, si Mrs. Marsan, how dare you say much thing? Hindi si Marga tulad ng ibang babae rin. Parang hindi mo kilala ang kapatid ng kababata mo. Sadyang may mga lalaking hindi magkasya sa isang babae. Tulad mo. Halimbawa, you're never stop womanizing around. I only hope na pag nag-asawa kayo, iukol mo na lang sa mapapangasawa mong katapatan. Wika nito sa anak na tumas ang isang sulok ng mga labi at patuyang pagngiti. Lalaki ang anak mo, God, at likas na lapitin ng mga babae. Pagtatanggol ni Mr. Marsan. Bago pa humaba ang usapan ay lumapit si Christina at niyaya sa mahabang mesa ang mag-asawa. Sinamantalayo ni Marga at mabilis na lumakad papasok ng kabahayan. Walang tao sa loob at nasa labas lahat. Dumiretso siya sa bar. Kinuha ang bote ng champagne sa cooler at nagsalin sa kupeta. Pagkatapos ay pinanghati ang laman. Nanunuyo ang lalamunan niya. Nanginginig pati mga tuhod. Kailangang makalmante siya. Hindi niya inaasahang makikita sila rito ni William. Hindi niya iniisip na dadalhan ito ang kasal ni Patrick. Hindi siya makapaniwalang may lakas ito ng loob na makaharap sa kanya pagkatapos ng lahat. Since when did you learn to drink? Iyan ba ang natutunan mo sa napangasawa mo? Si William na sumunod, hindi itinago ang galit sa tingnig. Things have changed. Aniya na bagamat bahagyang nagulat sa pananatili ang voice.
Tumuli din sa bar ang binata. Kinuha ang bote ng brandy at nagsali. Yes, things have changed. You have changed a lot. You look different. Sinabayan ito ng inom. Hindi ko alam na nagbago ako. Matabang niyang sagot. Natiling sa tiyampi nakatuon ng mga mata. Hindi niya gustong salubungin ang tingin ng binata. Oh yes, tango. Tumango ito. Hinagod siya ng tingin na tila isang specimen na sinusuri sa ilalim ng microscope at wala itong pakalam kung obvious ang ginagawa. The girl I remember was no longer a girl. She was now smartly dressed and a beautiful woman. Higit na maganda, but you lost that innocent look. Matagal na yun, William. It seemed a lifetime ago. Marami nang nangyari at nabago. Hindi lamang sa physical niyang inyo, kundi maging sa isip at gawin. Yes, the little girl was lost a long time ago. Mga ito ng malalim. Tila nag-ulap sandali ang mga mata, pero sandali lamang iyon at muling pagalit na tumingin sa kanya. Pagkatapos ng bingi yun, Marga, kanino ka pumatol? Gulat na napatitig si Margarito. I never had a man in my life maliban sa William. Ang sana'y sasabihin niya. But she died kaysa ipaalam sa lalaki ang bagay na. Oh, well there's no way of knowing. Tulad ng kung paano hindi mo gustong ipaalam ang tungkol sa atin. The usual demure act na panimala mo kahit ang mga. Sarkastikong wika niya. Sinikap niyang kontrolin ang galit at pilit umaalpas sa tibig. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan, William. I did not invite you here. Sinabi na sa pinakamalamig na tinig. Hindi mo kailangan gawin yung sweetheart. Hindi ba? Kusa kaming lalapit sa'yo na tila mga langgam sa sukan. Bakit ba? Ay kaiba ka sa lahat, kahit sa sarili mong mga kaibigan. You were always so shy, prim and proper. You did not even swan over me, when almost every girl of your age did. When all the while you had a crush on me. Mahusay ka ang artista, Marga. Get out, William. Hiyaw niya na kumula ang galit. Kung tutuusin ay ginamit mo ko. Pinagsamantalan. Awas siyang pero nasa hustong gulang ka nun. You took advantage. Tumaas ang kilay ng lalaki. Really? Tuyan ito. You were more than eager sa pagkakatanda ko. You couldn't get enough of me. And how old were you then, under the moonlight that night? Pinamulahan ng mukha si Marga sa galit at pagkapahiya. I hate you. Baling na dito sa nag-aapoy ng mga mata. Tumayo siya upang lumabas, subalit mabilis siyang nahawakan ito sa braso at marahas na ibinalik sa bar. Tumama ang balakang niya sa stool at napanghiwi siya sa sakit. Nakakulong siya sa mga braso ni William. Kung nagagalit siya ay nagagalit din ito. Nararamdaman niya ang init ng galit nito at kung bakit ay hindi niya maunawaan. Sinabi mo rin sa akin yan sa batis, di ba? Kinasusuklaman mo ako pero hindi ka napigil noon sa pamimilipit sa ilalim ng mga yakap at halik ko while we made love for hours. Oh. Yes, pagalit nitong gag. Pagkatapos ay pati ang ngumiti. You gas, mold, sighed and within, under me, sweetheart. At hindi ko kailan manalimot ang gabing yun. It was a delicious stall. Nalalambot na napaupo sa stall ng bar si Marga. Hindi niya kayang salubungin ang galit nito. Naalala mo rin ba yun, sweetheart? Sinabi nito ang endermet na tila siya. Kasuklap-suklap. Oh, stop calling me that. Protesta niya sinahahapong paraan. Nagpapaalala mga iyon ng mga masasakit na pangyayari. Marahang tumawa ang binata. Nakadarama ako ng deja vu. Sinabi mo na sa akin iyon noon, more than 5 years ago, sa ilalim ng punong mangga, sa duyang yantok. Nariyan pa ba yun? He bit her lower lip hanggang sa pakiramdam na gusto nang magdugo nito. How dare he remind her of that? Ng mga katangahan niya, ng mga panahon nagsisimulang umusbong ang pag-ibig niya rito. And how until this very moment, she had loved this man so much that it had really hurt. Para ano ang pag-uusap na ito, William? Ani yan ang makabawi sa emosyon. Ano ang gusto mo? May bahid na pagsusumamo ang tinig niya. Sisingilin ko ang utang mo sa akin, Marga. Ang pangako mo sa akin. Lamang sa pagkakataong ito'y walang obligasyon mula sa akin na pananagutang ka. Kung nung araw na halos hindi ka pa humihiwalay sa kabataan, ay naipagkaloob mo sa akin ang iyong sarili. Bakit hindi ngayon? May banta sa tinig na nagpatayo sa mga balahibo ni Marga. Ano ang sinasabi mo? Isa ka ng biyuda ngayon, Marga. Biyuda sa buhay. Kung bakit kayo iniwan ng asama mo isang misteryoso para sa akin. Ngayong ayon sa balita ay wala pa kayong isang taong nagsasama. It suits me fine dahil alam mo na kung anong sinasabi nila sa mga biyuda. Mainit daw ang mga ito at dati ka ng mainit, sweetheart. Punong-puno ng pagkasuklam ang tinig at anyo ni William at walang salitang namutawi sa mga labi niya. Nanunuyo ang lalamunan niya sa galit. Pagkapahiya sa mga insulto at takot sa sinasabi ng mga. Gusto niyang pagbuhatan niya ng kamay pero hindi niya magawa. Gusto ko nang lumabas, William. Please. Pagsusumamo ng tinig niya, may mga luhang nagbabadyang pumata. Kung magtatagal pa siya sa harap nito, ay alin na lamang sa dalawang mangyayari. Mauupo siyang tila kandila o mag-hysteria siya. Bagyang lumambot ang mukha ni William nang matitigan siya. Pumanhi ka sa silid mo, Marga, at ayusin mo ang sarili mo. Namumutla ka.
Maring utos nito. Mabilis niyang nilakad ang patungo sa hagdan na nakataas ang ulo. Sinika panatilihin ng dignidad. Papanhig na siya ng muling magsalita si William. Magkikita tayong muli, Marga. Naroon ang katiyakan sa tinig nito bago ito umakbang palabas ng kabahayan. Sa silid niya ibinagsak ang sarili sa kama at umiyak ng umiyak. She doesn't deserve all the anger and insult. Bakit parang nagkabaligtad ang mga pangyayari? Makalipas ang ilang sandali, ay marahan siyang tumayo at binuksan ang drawer sa night table. Kinuha ang jewelry box at binuksan ito. Mula roon ay dinampot ang dalawang sulat. Isang kulay rosas na nakatupi pa ayon sa hugis ng jewelry box at isang puting papel na kung paano na lamang niya itinupi at isiniksik roon. Ang rosas na papel ay simbolo ng kaligayahan ng una niyang tanggapin ito. Ang ikalawa ay simbolo ng kamatayan ng pag-ibig at mga pangako ng lalaking minamahal. Kung bakit kailangang itago ang mga ito ay hindi niya alam. Muli niyang binuklat ang kulay rose na papel. Sa mga bandang ibaba ay ang bahagyang nanlalabong salita. Pinatakan ito ng luha niya nung araw na una niya itong basahin. 5 taon, mahigit na ang lumipas.